Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, pag-aaralan natin yung conditional statements kung saan nakapaloob yung mga if-else statements. Actually, madami to eh. Okay, pero simulan natin sa pinaka-basic. Dun muna tayo sa if bago natin puntahan yung else. So sa if statement muna tayo. Okay, doon natin makikita pati yung mga parts ng conditional statements. So without further ado guys, open na natin yung mga code editor compiler na gamit natin. Okay, hashtag muna tayo dito. Comment tayo. Ang topic natin for today is if statement. Yan. Ano ba ang if statement? So, ang if statement is parte siya, okay? Itong series na to, ito yung tinatawag natin na conditional statement. May mga conditions na kasing involved. Okay? Ginagamit yan para sa pagdedesisyon, okay? Parang ganito yan, guys. Kumbaga, lahat ng topic ngayon sa if else, nested if, lahat yan is part ng conditional statement. Okay? Ngayon guys, ganito. Yung if statement, that's part of a conditional statement. So, bakit ba sinabing conditional statement? Okay? Ang ginagawa nito guys is gumagawa or nagde-decide or nagkakaroon ng decision making. Ayan. Yung ating mga program. Okay? Nagkakaroon ng decision making yung program natin based on the condition. Ayan. Depende sa condition. Ngayon, mahirap kung puro ganyan lang, puro sat-sat lang, di ba? Kailangan nating ipakita sa coding para maintindihan natin, ganun pala. Sige, ganito. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na masubscribe? Kung oo, please guys, click the subscribe button. Goal ko kasi na mag-grow yung channel na to at ang community natin. And in return guys, habang nag-grow yung channel natin, is lalo akong namomotivate na gumawa pa ng mas marami pang tutorial at pagbutihin pa yung effort to share and i-deliver yung mga technical knowledges in a simple yet informative ways. And sana natutulungan ka ng mga tutorials na to. Let's go back to the video. First thing we need to ask, kailangan nating alamin paano ba mag-type or mag-code. So, tandaan niyo guys, if statement pa lang to ha. So, kapag gagamit ka ng if, syempre, itatype mo dyan yung salitang if. Yan. So, ganito yung structure niyan guys. Mauuna yung word na if, lagay ka dyan ng if, tapos yung kasunod niyan, it's the condition. Ang tawag dyan is yung condition. Ano yung condition? Ngayon, yung condition guys, baba tayo sa comment. So, dito, lalagay ko yung structure. Ganito yung structure ng if statement guys. Okay? So, mauuna yung word na if. Pagkatapos nun, susunod ngayon guys, magkakaroon ng condition. Yan. Ito ngayon yung condition. Yung condition guys, meron lang yung dalawang output or dalawang response. It's either true or false. Ngayon ganito. Kapag ka ang condition, if condition is true, magra-run yung code. Okay? Run code. But, if condition is false, ayan, mag-exit yung code. Walang magra-run. Nakuha ninyo, ganyan. Ngayon, ito yung structure. Mauuna yung if, tapos yung condition, tapos yung code or code block ang tawag dito. O kung ano yung specific code na gusto mong patakbuhin. Natatakbo lang kapag ka ang condition is true. Nakuha ninyo, ganyan yung logic. So, ipakita natin sa code. Ganito yan. If, ayan na. Tapos, anong sunod? Condition. Sabihin natin, magde-declare muna ako ng variable. Yung variable, ang pangalan niya is age. It is equals to 18. Okay? Tapos, dun sa if statement ko, if, kung ang age ay greater or equal sa 18, tapos maglalagay ako ng colon. Tandaan nyo ha, colon, ayan. Ito yung magra-run. Print, maglalagay ako ng string literal, pwede na bumoto. Ayan, pwede ka na bumoto. Nakuha ninyo, so magkakaroon na tayo ng idea dito. Meron na akong variable. Yung variable is age. Okay, so pwedeng user input yan. So ngayon, sabihin muna natin given muna. Yung variable natin is age. Ang age nung user is equals to 18. Ngayon, ganito yung requirement ng system. If, kung ang age ay greater, sabihin 18 pataas, or equal sa 18, or 18 mismo, yung age, pwede na bumoto. Okay? So, ang condition natin dyan, ito. Ito yung condition. Okay? Ngayon, tatanungin mo yung condition, ano ba yung sagot dyan? True or false? Tandaan niyo yung variable natin, nakalagay dito, yung age is 18 na, okay? Sabihin na natin hindi 18, sabihin na natin yung age niya is 26 na. Tapos, pupunta ngayon tayo sa if, kasi kailangan mag-decide, pwede na ba bumoto to? Magsasalita ngayon yung program natin. If, kung yung age is mas mataas or equal sa 18, magpiprint ngayon yung sagot ng program. Pwede na bumoto, okay? So, pag di-run natin yan, dahil 26 na siya,
course, definitely, pwede na siya bumoto. Sige nga, i-run natin. O, ayan, i-run natin. Tignan natin yung print. Nakuha ninyo, pwede na bumoto. Guys, alam ko yung struggle nung nag-aaral sa YouTube eh. It's hard, yung post, backward, forward, kasi kailangan mong mag-notes or kailangan mong subukan yung code. Kaya napakahalaga guys na meron kang copy ng notes. Kaya naman guys, gumawa ako ng PDF notes kung saan dun ko nilagay yung mga topics ko dito sa mga videos na to. In fact, yun yung ginagamit kong reference. Though hindi siya script guys, talagang notes siya about the topics. Mas informative siya, mas simple, mas malinaw, at mas madali siyang aralin kasi nga notes na siya, so hindi ka nag-backward, forward, post. Kasi nakikita mo na doon, pwede mong i-copy yung mga code doon. Kung interesado ka magkaroon ng copy guys, andyan yung link sa description sa baba. Paano kunyari, sabihin natin, yung age niya pa lang is 12. Ginawa kong 12 yung age. Ngayon, iraran natin. Pwede na ba? Mag-exit na yung code. Walang nag-print. Bakit walang nag-print guys? Nag-exit kasi yung code. Ibig sabihin, yung condition is false. Okay? Ngayon guys, gusto ko sana i-user input to. Okay? Yung baga yung user yung magta-type or tayo yung magta-type. Pero isasabay ko na guys yung next topic natin, which is yung if-else naman. Okay? Meron kasi guys, next level nito, if-else. Ito kasi if lang. Single statement lang siya, if. So meron naman if-else. Kumbaga, isang statement din pero dalawang block of codes yung pwedeng mangyari. So mahirap pa paliwanag. Ganito na lang, papakita ko sa inyo sa coding. See you on my next tutorial. Ang topic natin, if-else naman.